much, Attorney Medina. Thank you very much, Senator Cayetano. Before we go back to Secretary Remulla, if you will allow me, I have someone online, and given the difference in time, I'd appreciate inviting her. We'd like to recognize the Vice President, Sara Duterte, please, online. Given the difference in time. Senator Amy. Yes, maraming salamat. At kung pwedeng ipaliwanag lamang ng ating Vice Presidente kung bakit sinasabi ninyo na kidnapping or extraordinary rendition ang sinasabi. At gusto rin natin malaman yung tungkol sa warrant. Kayo na lang ang mag-umpisa. Salamat. Opo, Senator Amy, may I be allowed to read the statement? Yes, please. Please do so. Okay, thank you. Opo. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague, all allegedly because of a warrant issued by the International Criminal Court. This was patently an illegal arrest. This constitutes extraordinary rendition. A Filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a Philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Nasaan po ang warrant of arrest na inisyu ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in 3 instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, what was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest before he was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9, and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate ng Villamor Air Base. And why was this not done? If they claim to abide by international law and standards, then why did they conveniently choose to ignore this provision? The fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute. We are no longer a member of the ICC. In fact, in a letter dated December 15, 2023, the President himself wrote to me, with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the International Criminal Court into the previous administration's war on drugs,
I remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. To this end, this government will not assist the ICC in any way, shape, or form. So if the government itself has declared non-cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting for the sake of argument that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? What happened on March 11, 2025 is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Under whose authority did the PNP act? Why did they enforce a foreign warrant without a Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Ano sa palagay mo yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si Counsel o Attorney Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Yes, Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant. It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam. Wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol.
wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So, nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Tama, pero hindi Tama pa po. siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, Tama wala po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba, yung Magkaiba itsura? po, magkaiba po. Magkaiba, Pero- yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba So, po. admitido po ninyo, walang red notice. Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, ano? Merong tinatawag po na O, tama. Red so, diffusion. kung ganun, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman ang galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon, it's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? not necessarily, hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons, pareho lang po na ng red notice. Hindi po pareho yun. ang Ang hindi lang po siya- liwanag ang nito. pagkakaiba po niya- Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka naman, Opo. sir. May pagkakaiba nga po Kaya kasi nga. yung red notice has to be processed by the Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Teves, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? Di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. obligado po. Obligado. Bakit obligado? Anong mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha, but obligado rin po tayo. to Ano nga work on mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo?
hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin. But masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. We need to. Ayan po yung We Okay. exert our maximum effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10, di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi. Yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? 10 po ang nakasulat na date. Tama po ba yan? ma'am, tama po yan, no? Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant, based on sa mga dumadating na news, it's standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay Chismis. So in there, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring eventualities po. 7,000 po, base sa chismis. Wala kayong alam. No, we don't have any record ng 7,000. I believe Yun ang it, pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ma'am, wala po kami nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi niyo na labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Ma'am, based on the numbers, more or less it's a total of 156. Yun lang po yung ano namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May po mga memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero mabalik dito sa ICC warrant, walang red notice at pati yung Timor-Leste, inisnab yung red notice, ang atin lang diffusion. Sa diffusion, ang liwaliwanag, kailangan extradition, kailangan in conformity with national laws. I think we've established that and without pounding it into the ground, can we ask now, ipakita muna natin ang video ni Secretary Remulla or yung transcript dun sa budget hearing po nung nakaraang taon. Ang liwaliwanag po at maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla Boying. Opo. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened when we're still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal.
Ang problema nga ho ay meron kong sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya. Napakahirap po talaga maghabol. Ang ano nga yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. At ang lumalabas po talaga, yung mga nangyari po kasing EJK nung panahon na yon, ay wala hong police report eh. Walang police blotter, wala hong record. Kaya napakahirap po maghabol talaga. Ayun. Napakaliwanag at napakaganda ng paliwanag ni Secretary Boying na sa ICC man yan, Interpol man yan, dadaan yan sa Korteng Pilipino. Ma'am, ano yan eh? Ang general rule talaga, pag may foreign judgment, you have to enforce it in court. However, ito hong nangyaring ito, ang ginamit po namin dito, Section 17 ng Republic Act 9851. 9851. Pwede ko hong basahin, ma'am? Can I read the provision I think into you the can record? put it on... Into the record? But may I read it into the record, ma'am? Thank you. In the interest of Andito naman justice, sa atin eh. in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. That is Section 17 of Republic Act 9851. So Yes. ito pa yung option na sinasabi ko kanina. Yes, at yan yung pinag-uusapan natin kay Attorney Medina. Baka ibig ninyo mag-comment kasi mahaba po yung sinulat ninyo tungkol dyan. 9851, Section 17, at saka si Senator Cayetano. Unahin po natin na unang ma-recognize si Attorney Medina lang po. Lahat tayo, kabisado natin yung 9851, alam natin yung Section 17, para rin yung Rome Statute, Article 59, sa panahong to na memorize na nating lahat. Attorney po. Thank you for the opportunity, Madam Chair. And with all due respect to our hardworking, brilliant Secretary of Justice, I beg to disagree purely on legal grounds. Again, constitutional, doctrine of constitutional supremacy. Whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished or be in derogation, cannot be diminished or lessened or stripped away by any statute. So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. That grant that grant of the Constitution, that protection of the Constitution, cannot be lessened by any statute. So that in that case, 9851. So we have to interpret 9851 in accordance with the broad protection of the Constitution, which means that if you will surrender without judicial proceedings, that would be a violation. So there will be only a very narrow instance, there will be limited instances when surrender can be valid without judicial process. Yun lang po. Maraming salamat.